Ang tugatog ng kabanalan ay nakapaloob sa sermon sa bundok. At ang pinakaunang binabanggit dito ay mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Parang ito yung pinakapundasyon ng lahat ng sinasabi ukol sa mga mapapalad. Ang tawag natin dito, poverty of spirit, aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sa panahon ni Jesus, ang pamilya ni Jose, Maria at Jesus ay tinatawag na ganito. Sila ay tinatawag na komunidad ng mga anawim, mga aba, sapagkat wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yung poverty of spirit. Nang ibig sabihin, mga kapatid, wala kang hindi isusuko sa Diyos. Lahat ay nakapaloob na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Parang initsapwera mo na ang iyong kalooban dahil ang kalooban na lamang ng Diyos ang pinakamahalaga. Kaya sinasabing aba dahil hindi mo na pinanghahawakan kung anong meron ka sapagkat ang pinanghahawakan mo na lamang ay Diyos. At kung ganito ang simula ng buhay ng tao, lahat ay malalagpasan niya at maitatawid. Kapag siya'y nahahapis, alam niya na mayroong nakalaan sa kanyang magandang bagay. Mayroong pangako ang Diyos na nakatago na sa takdang panahon ay makikita niya. Pero mga kapatid, ang pinakapunto ng mabuting balitang ito ng poverty of spirit ay bigyan tayo ng isang makabagong pananaw ukol sa buhay nating mga tao. Dahil kung ano ang pinapahalaga ng mundo, ito naman ang kabaligtaran sa pinapahalagan ng mga makalangit na bagay. Itong poverty of spirit or spiritual poverty ay pundasyon ng pag-akyat natin sa tugatog ng kabanalan at pagpasok sa kalangitan. Kaya kung ito ang magiging punto de vista o mindset ng mga tao, ng pundasyon ay pananampalataya, magagampanan niya itong beatitudes na ito, na yun nga ang magpapabanal sa ating lahat. Kahit ikaw ay inuusig, inaalimura, naghihirap, anumang iyong pagdaanan sa buhay, dahil isinuko mo na ang lahat sa Diyos, Diyos na ang kikilos at gagawa ng mga bagay-bagay para sa iyo. At syempre mahirap yun dahil meron naman tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling kapasyahan, na karaniwan yun ang gusto nating masunod. Pero pag isinuko na natin ang ating sarili, yung ating will, sa will ng Panginoon, naiiba ng takbo ng buhay. Ang pagtingin ng tao ay hindi na nakapokus sa mga bagay ng mundo, kundi nakapokus na sa mga makalangit na bagay. Kung kaya unti-unti, siya'y lumalakas, dinadalisay, pinapatatag ng Espiritu ng kabanalan hanggang siya ay makatawid sa lahat ng pwede niyang tawirin sa buhay na hindi niya pinagkakasala. Sapagkat ang ugat ng ating kasalanan ay kung di natin nakakayanan ang mga alalahanin sa buhay at gumagawa tayo ng mga sarili-sariling kapamaraanan upang itawid at makaligtas tayo sa pagdurusa, sa hirap o sa kamatayan. Kaya kung ang Diyos palagi ang nasa puso ng tao, hindi mangyayari na tayo ay sumunod sa ating kalooban lamang. Ang priority nating konsiderasyon palagi ay ano ang sinasabi sa akin ng Diyos sa mga pangyayaring ito. Hindi ka karakaraka na magdidesisyon upang maibsan ang iyong dinadalang kahirapan
sa buhay, kundi hihintayin mo kung ano ang promptings ng Espiritu upang ito ang sundin mo. Dahil may takdang panahon, may kanya-kanyang oras ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kuminsan madali, kuminsan nagtatagal. Depende kung mayroong pa siyang nais na hingin sa atin at tayo'y dalisayin upang ipagkaloob niya ang biyaya na nais nating makamtan. Kaya pinagtitibay ngayon ng Ibanghelyong ito na talagang tayong mga tao ay hindi nakadistino para sa lupa at sa mga bagay na makamundo. Ang destino talaga natin ay ang pananaw sa katotohanan tayo ay mga anak ng Diyos at balang araw tayo ay uuwi sa ating dapat uwian sa piling ng Diyos sapagkat tayo namuhay sa pagiging mapalad ayon sa panukala at pananaw ng Diyos para sa kanyang mga nilikha. Kaya ipagpasalamat natin mga kapatid na tayo ay palaging binibigyan ng reminder upang huwag tayong mawala sa wisyo at sa daan na tinatahak natin upang maparangalan natin siya at mapapurihan sa uri ng buhay na ating pinapasok sa araw-araw.